Mga bossing, ito po yung dulos na double purpose. Pang dos-dos, pang sudsud ng damo, at the same time, panghabas din po. Ayan, mayroon tayong matabang puno ng giant napier ho dyan mga bossing. Pero dito, grabe, ang daming damo. Ito po ay hagunoy. At ito ay certified pong ginagawa naming ilo. Panghugas ng puwet mga bossing. So ngayon, ito po, panoorin nyo po kung ano po ito katalas at ang purpose po niya mga bossing. Okay, sa lahat po na makarelate nito, batang 80s to 90s, ang dahon ng hagona ay parang tissue lang po yan dito sa amin mga bossing. Yan po ang dahon ng damo na pinakamadaling damputin namin dyan sa aming kapaligiran. Noong araw po kasi mga bossing, hindi naman po uso yung palikuran. Doon po kasi mga bossing, applicable lang talaga yung walang palikuran. Kasi yung mga kapitbahay namin, same lang na wala talagang kalibangan. CR kung saan-saan lang. Minsan nga pag natripan ko pa, iaakit pa ako dun sa puno ng kahoy, maliwalas at mahangin-hangin pa, para naka-aircon ka lang. O diba, napakasayang buhay noon. Walang stress. Maraming mga asong gala, maraming mga manok na gala. Alam din po nila kung saan sila pupunta at na magkaroon din po ng laman yung kanilang butsi. So noon po mga bossing, may mga area ho talaga na kung saan ay doon po kami pumupunta at doon magpa-comfort room. Okay, balik po tayo dito sa mini event mga bossing. Ito po pala yung aking dulos na dala pang habas ng damo. Talim po yung dulo at talim po yung gilid. Napaka-applicable po ang gamit na ito lalo na po sa may mga mini backyard garden. Igagarantiya ko po sa inyo mga bossing. Improvise po ito mga bossing dahil ako naman po ay laging nagmamadali. So gusto ko po yung gamit na multi-purpose, double purpose. Pwede po ito pang dos-dos at pwede naman pang habas. Kung sakaling maitatanim po ako dito sa mini backyard mga bossing na kailangan kong tagain chap-chapin. Katulad na lang po ng mga tangkay ng kamuting kahoy at napier. Hindi na po kailangan dalawang gamit. May itak ka na, may pang sudsud ka pa. May pang taga ka na as itak at may dulos ka pa. May nagsabi po sa akin mga bossing na ito daw ay hindi pwede sa mabatong area. Opo, hindi po pwede ito sa mga mabatong area dahil malapad po ang dulo. Kahit matalas po dito, pero pag mabatong area ho mga bossing ay hindi po ito obra. Meron po tayong mga dulos na design ho talaga sa mga mababatong area. So ito po, para po sa may mga mini backyard garden dyan, hindi na po kailangan nyo pang magdala ng maraming gamit. Sa ganitong klaseng tools po mga bossing, may pang sudsud ka na, may pang taga-taga pa. Sa mga area na medyo makapal na ang damo, pwede mong taga-tagain mga bossing. At pagkatapos mo ng taga-tagain, pwede mo na rin sudsurin. At pagkatapos mo ng sudsurin at malinis na on the spot po mga bossing, pwede kang tumaga ng tangkay ng kamuting kahoy at itatanim ka agad. So, automatic po ang trabaho, hindi ka lang naglilinis, may iniwan ka pang tanim doon. Yan po ang aking ginagawa rito sa aking mini backyard garden. Halos araw-araw po mga bossing, nagtatanim po ako. Halos araw-araw po mga bossing, may mga tinatanggal akong damo. Bilang isang magsasaka, dapat araw-araw po mga bossing, hindi ka basiyo. Ibig sabihin po ng basiyo, hindi po pwede yung nakatunganga ka lang. Dapat sa isang araw, bago matapos ang araw po mga bossing, mayroon ka talagang nagawa. Bilang isang magsasaka, araw-araw dapat may maitanim ka at magbabawas ka rin ng damo. Ayan po mga bossing, dyan sa aking small gutiri, yun, may kambing po. Naghihingi po ng pagkain yan. Isang linggo na yung street ang ulan. So dito tayo, dyan tayo, kukuha tayo ng kumpay. Nagbunga na po ang lahat ng aking mga pinaghihirapan. Pangarap ko lang po ito noon. Pero nagkatotoo na ho ngayon. Sa sipag at tiyaga, determination at good intention, ang imposible mga bossing ay magiging posible. Sagot na po ang pagkain ng aking mga alagang kambing at kalabaw. Maliit lang ang area na ito. Siniksik ko lang po ng tanim at wala na pong bakante. Ito po mga bossing, napaka-progressive kung ano-ano lang po yung mga itinanim ko. Ngayon, puno na. Wala nang bakanting area. Nagsisiksikan na. Meron na po akong 3 area ngayon mga bossing at puno na po sa tanim. Mga kamuting kahoy, iba't ibang variety ng tubo at gulay. Ipapakita ko po yan sa inyo mga bossing. Soon as possible, medyo busy lang po kasi yung linya ko ngayon. Goalkeeper po ako mga bossing. Pag mayroon po akong plano, hindi ko yan titigilan hanggat hindi magkatotoo. Kaya yung 3 garden ko ngayon, punong-puno na sa mga tanim. Ang pagtatanim ho talaga mga bossing ang nagbibigay sa akin ng lakas at sigla. Tag-ulan naman tag-init, wala akong pakialam as long as mayroon pa po akong mga bakanting pwedeng taniman. Didilig na lang kung kinakailangan. Abangan nyo po itong aking mga bagong tanim na kamuting kahoy mga bossing. Ang iba niyan ay hindi po matutuloy. Ang gagawin natin ngayon, magbabawas tayo. Kung sa English pa, castration po mga bossing. Gamit po yung ating double purpose na dulos. Pwede pang dos-dos, sudsod, at pwede rin po pang taga. At ang mga punong ito mga bossing ay ikukumpay ho natin. Okay. Ito na po pala yung aking small gutiri dito mga bossing, 3 piraso lang po. Nag-umpisa po nag-alaga ako ng mga kambing na ito. Nakakuha po kasi ako ng isa sa programa ni Ma'am Janice Digamo. Nung time na nandito po sila sa may barangay Tayawan. Hindi ko inaasahan at saka swertihang palad, natawag po yung pangalan ko. Yun pala, bibigyan ako ng kambing. Ay siyempre naman po mga bossing. Kaya maraming salamat Ma'am Janice Digamo, ang aming napakabait na congresswoman dito sa may 3rd District, Bayawan City, Negros Oriental.